Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang Kwaresma ay pagpapaanyaya at pagbabalik tanaw sa ating buhay. Dahil isa sa mga disiplina o hinihingi ng Kwaresma ay kumpisal. At hindi lang natin kinukumpisal ang mga nagawa nating kasalanan, kundi yung mga pagkukulang natin na nagawa noong mga nakaraang panahon. Madalas kong tinatanong sa mga kabataan, ano ang pangarap mo sa buhay? At sa pagbabalik tanaw ng aking buhay, ano nga ba pangarap ko nung ako ay bata pa? Nung bata pa ako, tatlo lang naman ang sinasabi ko. Pag tinanong ako, anong pangarap mo, anong gusto mong maging paglaki? Pulis, sundalo, o pare? Yun ang pinakagustong gusto kong gawin. Kaya nung pagdating ng high school, second year, kaming mga magkakaklase, nag-training kami sa Fort Bonifacio. Hindi ko alam kung andyan pa yung MCMTC o Metropolitan Citizens Military Training Command. Nagtitrain sila, 2 buwan kami nagtitraining, 2 buwan, araw-araw. 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Dahil tungtungan, hagdan, baitang, upang mapalapit sa pangarap namin. Kahit na mahirap, araw-araw may dala kaming M14. Yung una, excited pa kami. Wow, totoong baril. Hindi yung katulad sa school na kahoy, di ba? Yun, totoo. Mabigat. Kaya nung pangalawang araw, lahat kami may pasa dito eh. Dahil sa trigger guard. Kaya nung pangatlong araw, lahat kami may panyo sa loob ng t-shirt. Pero, nagbago ang lahat nung papasok na ako ng college. Pagka-graduate ko, natanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong puntahan na buhay? Sabi ko parang hindi masyadong malaki ang sweldo. At nasabi ko sa sarili ko, total magaling naman ako mag-drawing. Mahilig ako mag-design. Mag-architect na lang ako. At nung nag-apply ako sa mga colleges, architect. Pero sa interview, pasado sa exam, entrance exam, pero pagdating sa interview, tatanungin ka, kaya mo bang mag-architect? Kaya nyo ba? Dahil mahal ang gamit. Sabi niya, mahal yung set ng rotary. Baka hindi nyo kayanin. Sabi, oo nga ho, hindi ko kaya. Kaya, nagdesisyon ako, electronics. Nung panahon na yon, o kahit siguro ngayon, sapat na sa atin ang makapagtapos. Sapat na sa atin ang makapagtapos para tayo ay makapagtrabaho. Minsan kahit anong trabaho. Bakit? Para makapag-ipon. Bakit? Kasi gusto nating magtayo ng sariling pamilya. Gusto nating makabili ng mga bagay na gusto natin. Nung nagtrabaho ako, nung nakatapos na ako, nagtrabaho ko sa Globe Mackay Cable and Radio Company. Ngayon, Globe na yun. Pero nung panahon namin, Globe Mackay ang pangalan nun. Sa UN ako nagtatrabaho. At isa sa mga ginagawa namin, dahil sila yung unang-unang nagtayo ng satellite dish. Hanggang ngayon, andun yun. Pag sumakay ka ng MRT, LRT, makikita mo yun, malaking-malaking satellite. So kami yung nag-maintain. So pala, araw-araw, may masisira. I-repair namin yung mga modular boards. Pero may mga araw na wala namang nasisira. Kaya, nag-aantay lang kami. At
Sa pag-aantay, matatanong mo, ako natanong ko, hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Ganito na lang ba ang gagawin natin araw-araw? Na sa sobrang lamig ng kwarto namin, kasi kailangan malamig. Kailangan meron kang sweater, may jacket ka pa. Kailangan naka-hood ka. Dahil sa sobrang lamig ng kwarto. At minsan sa sobrang lamig, makakatulog ka. Hindi mo maiwasan. Kaya para hindi ka makatulog, magkakape ka. Pag nagkape ka ng kape, magiging acidic ka. Kailangan kumain ka. So, kada isang oras, may merienda. At ito na lang ba yun? Hanggang ganito na lang ba? Sa mga nabili nung pinag-ipunan ko na pera, nabili ko ang gusto ko, pero maligaya ba ako? Sa ating pag-iipon, kung nabili natin yung mga bagay na gusto natin, maligaya ba tayo? Dalawang klaseng tao gusto ko makita natin. Taong matagumpay, taong maligaya. Anong pagkakaiba? Ang taong matagumpay, nakuha mo ang gusto mo. Gusto mo maging engineer, nakuha mo. Gusto mo maging architect, nakuha mo. Gusto mong yumaman, nakuha mo. Pero ang taong maligaya o may kaligayahan, ginusto mo ang buhay na binigay sa iyo. At ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Ginusto mo ang buhay na nakuha mo. Kaya masasabi natin, hindi lahat ng matagumpay, maligaya. At hindi lahat ng maligaya, nagtagumpay. Ibig sabihin, may kaligayahan tayo kahit na hindi tayo matagumpay o hindi natin nakuha ang gusto natin. At pagdinilay at pagbabalik tanaw sa ating buhay, ang daan bang tinatahak natin, ito na ba ang kinabukasan na gusto natin? Ito ba ang kinabukasan na itinanong natin sa Diyos? Panginoon, ito ba ang gusto mo para sa buhay ko? Dahil sa bawat hampas ng pagsubok sa buhay ko, siguro sa atin, sa lahat, madalas nagbabago tayo. Plan A, Plan B, Plan C. Paano kung hindi gumana? Kaya itanong natin, at kailangan maunawaan natin kung sino tayo. Sino tayo sa harap ng Diyos at sino ang ating pagkatao. Madalas nabibigo tayong gumawa ng pagpapasya ayon sa kalooban ng Diyos dahil hindi natin kilala kung sino tayo. At ito yung magdadala sa atin sa kapayapaan. Sa mabuting balita natin, maliwanag kay Jesus kung sino siya. Kung may sakit, pinagagaling niya. Minsan, maraming naghahanap sa kanyang tao, pero ito yung oras ng kanyang pagdarasal at kailangan niyang magdasal, nagdadasal siya. Kailangan niyang mangaral, nangangaral siya. Minsan, sinasabi sa kanya, Panginoon, punta tayo rito, maraming tao rito naghahanap sa inyo. Hindi. Kailangan din tayong pumunta sa lugar na to upang ipangaral ang mabuting balita. Maliwanag sa kanya kung sino siya. Yung buhay ni Jose, sa unang pagbasa, alam naman natin yung kwento, na bagamat hindi niya pinili yung mga pinagdadaanan niya, naging mapagpasalamat siya dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Diyos. Alam niya na ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. At
sa pamamagitan ng pagpapasalamat na yon, ginawa niya kung ano ang pagkatao niya. Malinaw. Minsan, o nung nakaraang Sabado, meron kaming grand reunion ng high school. At gustong-gusto kong pumunta. Kasi yung high school, yan ang pinakamasaya na parte ng pag-aaral mo. Yan din yung medyo mahaba-haba yan, 4 na taon. At kung block section kayo, katulad namin, magkakasama kayo first year hanggang 4th year. Lahat ng activity gagawin nyo, lahat ng extracurricular na gagawin nyo, masaya. At maraming nag-iimbita, mga kaklase ko. Pero ang sabi ko, hindi pwede. Kasi, Sabado ng gabi, pari ako, kailangan kong maghanda para sa susunod na araw. Dapat malinaw sa atin kung ano ang ating layunin at ating pagkatao. At yun ang magdadala sa atin at gagabay sa atin kung ano yung mga pagpapasyang gagawin natin sa buhay. Na nawa ito ay naayon sa ating Panginoon. Madalas kinukumpara natin yung tagumpay natin na kailangan narating natin o marami tayong pera para lumigaya. Maraming nagsasabi sa akin, sana, Father, marami akong pera para masaya. Sabi ko, alam mo, merong isang tao, artista, hindi ko na sasabihin kung sino pangalan. Narinig ko lang naman tong kwentuhan na to. At lumutang to dahil sa paghihiwalay nung dapat ikakasal na. Dahil sa issue na prenup. Sabi ng balita, itong babaeng ito, ang net worth niya ay 500 million pesos. Hindi ko na sabihin kung sino, baka alam niyo yan kung sino. At nang naghiwalay sila hindi ko alam kung kasal sila o asawa niya, ang nakuha lang ng lalaki, 25 million. Sabi, maliit, pero hindi naman nagrereklamo yung lalaki. Pero ang issue ito, sabi ko, may 500 million ka nga, pero ang dami mong sakit. Yung mga sakit mo, mga bagong sakit na ngayon pa lang nadidiscover. Kaya doon sa interview niya, sabi niya, siya ay pinag-i-eksperimentuhan ng doktor dahil bago yung sakit niya. Sabi ko, anong gusto mo? May 500 million ka, pero may sakit kang katulad ng sa kanya? O malusog ka? Pero, iyan ang buhay mo. Sabi ko, mabibili ba ng pera mo yung kagalingan mo? Hindi nga nila alam kung ano yung sakit mo eh. So, dapat malinaw. Malinaw sa atin. Malinaw sa pagpapasya natin, paghahanda at mga gawa natin. Nung nakaraang Miyerkules, Wednesday, inalala natin yung Ash Wednesday. At merong isang kwento sa isang simbahan na yung isang lay minister, gustong-gusto niyang mag-serve. Pero hindi siya nakapaghanda para sa Ash Wednesday. So, nung Ash Wednesday na, nakita niya ang daming tao para magpalagay ng abo sa noo. So inilapitan niya yung pare, sabi niya, Father, tutulungan na kita magpalagay ng abo dahil ang daming tao. Sabi ko, sige. Kaya lang, Father, hindi ko maalala kung ano yung sasabihin. Sige. Habang naglalagay ka ng abo, ganito sasabihin mo. Alalahanin mo na ikaw ay mula sa abo, at sa abo, ikaw ay babalik. Sige po, Father.
Kumuha na siya ng abo, pumunta siya sa isang pila, bago niya lagyan ng abo, nakalimutan niya. Ano nga ba yung sasabihin? Ako, kasi nagpuyat ako eh. Balik siya sa pare. Father, ano nga ba uli? Ganito na lang, para mas maiksi, Englishin mo. Remember that you are from dust, and to dust you shall return. Sige. Remember. Sige. Balik siya sa pila niya. Ano nga uli yun? Nalimutan niya na naman. Pambira. Balik siya sa pare. Father, ano uli yun? Ito mas maiksi. Talikuran mo ang iyong kasalanan at ipahayag ang mabuting balita. Ayan, mas maiksi. Sige, Father. Talikuran mo ang kasalanan, ipahayag. Punta siya sa pila niya. Ano nga ba uli yun? Balik siya sa pare. Father, nalimutan ko na naman eh. O sige, Englishin mo dahil mas maiksi yung English. Repent and proclaim the gospel. Maiksi na yan, ha? Sige po, Father. Pare, naiinis na. Pambira, mas bata ka pa sa akin, malilimutin ka. Di punta siya sa piling, nalimutan niya na naman. Balik siya sa pare. Inaasan na yung pare. Sabi ng pare, nalimutan mo na naman. Siguro, napahiya siya, bumalik siya. Tapos na siya ng abo. Maya-maya naririnig ng pare, nalimutan mo na naman. Nalimutan mo na naman. Nalimutan mo na naman. Hindi, nakakalimot po tayo. Nakakalimot tayo madalas kung sino tayo at kung ano ang ating pagkatao. Panahon po ng Kwaresma, paalala sa atin na tayo ay tao na nagkakasala, tao na hindi sapat ang lakas at kakayanan, pero sa kahinaan na to, isang pagkakataon para ipahayag ang kalakasan ng Panginoon. At hindi ito tungkol sa tagumpay o kaligayahan. Ito ay tungkol sa kung ano yung kahulugan ng buhay natin. Kung ano ang layunin ng buhay natin.